Buddies, it's me, Maren. Welcome and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I'm going to share with you my experience as a officer steward. At yun, kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to subscribe ng channel na to. And let's get started! See you! Ayun na nga, Hanis. Mag-start na tayo. So, before anything else, Hanis, way back 2018. So, 2018 po ako, first contract ko dito. So, ayun po yung nangyari. Sumampa po ako dito as a utility. So, konting kwento lang po muna to, no? So, sumampa po ako dito as a utility. So, utility po ako. Skip utility. So, ang trabaho po na isang utility ay general. Like a general na all-around ko dito sa barko na parang katulong ko na. So, na-assign po ako sa mga public area. So, like a toilet ng mga passenger, and then mga washing machine dyan ng mga area dyan, nilinisan mo na area yan, pinaglalabahan, laundry, pinaglalabahan ng mga crew, and then yun. Ang mahirap na sa akin that time, may nabumulong sa akin, sabi sa akin, "Huy, alam mo, dyan sa area mo, 2 tao din yung na-assign, ba't nilinisan na lang?" Ako naman kasi syempre bago ako, hindi ko naman alam. And that time pa, Hanis, meron pa akong radyo. Alam mo ba yun? Yung hindi ka talaga makapagpagulong na pwede kang mag-skip ng trabaho mo at mag-cellphone ka na muna. Wala. As in, trabaho lang talaga ako. Kahit makatulog o makapag-break ng maayos, wala talaga. Kasi nga, nakapag-focus ako kasi malaki nga yung area ko. Dapat talaga, trabaho ka talaga. So, ngayon, ang mga naka-assign dun ngayon, mga lalaki na. Wala nang nilagay na babae. Pero ang alam ko, may sasampa ngayong babae. So, let's see kung saan kayo lalagay. No? Sana magandang area nang ilagay. Magandang area ka na dito. Sa magandang area na basta yun na yun! Ayun, sinasabi ko na nga sa inyo, ito na po. Yung utility po ako, 2 months lang po ako nag-utilities. And after doon, ayun, naging isa na akong passenger steward. At doon na nag-start yung mga bully-bully sa akin na ganito. Uy, na-promote na ito si ano, na-promote na si Carl. Na-promote na daw kasi after ng 2 months. And then, nag-isa na ako cabinista or passenger steward hanggang sa matapos na yung aking kontrata for 8 months. So, ayan, nang natapos na yung kontrata ko, konting kwento lang to ha. Huwag kayong magsawa ha. Wait lang kayo ha. Chill lang. Nung dumating na po yun, nag-start na po ako as a cabin steward at nang tapos na po yun, umuwi na po ako. Okay, way back 2019, way back 2019, so doon na po nag-start ako na magtrabaho doon sa taas. Anyway, may kwento pa rin po ako nun. So, kwento ulit po. Okay. Sumampa po ako dito. Anyway, ayoko po talaga may isang officer steward. Ayoko talaga. Sinayoko. Gago! That time ayoko. Kinausap ako ng supervisor ko na, "Karen, doon kita ilalagay sa official, ha?" So, ayun, nasa isip ko na ayoko talaga sa mga officer. Kasi nga, nahihirapan ako sa mga trabaho kasi feeling ko dati baka maraming stress or maraming ganito, ganyan, madami ako. Yung parang mahirap para sa akin dati maging isang officer steward. So, ayun na nga. So, after nun, ayun, kinausap ko yung leading ko. Sabi ko, ayoko talaga, kinausap ko na. After nun, sabi ng leading ko, wala na daw akong, no choice ka na gawin mo to, mag-ano pa. Kasi wala na akong choice na pwede bang paglagyan ko ba? So, wala talaga na. So, ang nangyari po nun, Hanis, ay doon na. Pinagpatuloy ko na po yun kasi wala na pa akong magagawa. So, ayun, nag-start na po ako yung maglinis. Ito na yung kwento pa doon. Nag-start na po ako maglinis at may nag-complain and not complain. May nagsabi daw na sa supervisor ko na good daw ako doon sa taas. At hindi alam ng aking supervisor na may nag-complain sa akin na ganito na. Kinausap ako ng mataas ang rank na, no? Chief engineer yung nag-complain. So, ayun, kinausap ako, sabi sa akin, "Karen, this one your first time to clean officer cabin or gano'n?" Sabi ko naman siya, "Ba't mag-sinungaling pa ba tayo?" Sabi ko, "Yes, sir." So, gano'n na sinabi ko na nga talaga sa'yo, ganun-ganun, bonggang-bongga. And then, okay.
Alam niyo yung masakit doon. Kasi ayoko talaga sigit sa lahat, i-compare ako sa ibang tao. Yun, kinumpare niya kasi ako ng iba. Anyway, alam niyo po ba, Hanis, na kapag kinukumpara ka pala sa tao, sa isang tao na alam mo na eto yung nagustuhan nila, mas lalo ka nagkakaroon. No? Anyway, share ko pala sa inyo. Anyway, pangalawang ano ko na to, pang video ko na to. Kasi yung una kong video, sira pala yung volume niya or etong, basta yung ganun natin share. So, ayun, Hanis, ang ito pa, share ko pa sa inyo. Nung una pa lang akong officer's steward, hindi ko pa talaga alam yung gagawin ko. Kasi wala talagang nagturo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Wala, as in ako lang, sarili ko lang talaga. Wala nagturo sa akin. So, syempre, hindi ko pa alam. Ang first time ko na nag-job din, so napakahirap sa akin. As in, napakahirap talaga kung paano. As in, no, officer's steward. Kasi walang nagturo sa'yo. As in, ikaw lang turuan mo rin sarili mo kung ano na-experience mo ng past mo as a passenger steward. So, ganun po yung nangyari sa akin. Ginawa ko po yung lahat ng effort ko. Alam mo ba yun na hindi mo pa alam ang gagawin mo na may magpapalaban na pala sa'yo. May mga ganun trabaho kasi nga, syempre, kapag officer steward ka, lahat ng trabaho na nasa loob ng cabin nila, yung mag-makeup ka ng cabin nila, yung ganun, everyday mo yun gagawin. Yun, Hanis. So, ayun, pero masaya maging isang officer steward. Tandaan niyo yun. Oh my God! Wow! Ito pa yung isa pa, hindi isa, marami. Ito pa yung mga ma-encounter nyo as a officer steward. Meron tayong mga official na iba-iba yung ugali. Kasi may mga ugaling, may mga taga-saamba yung mga boss ko. Taga-Myanmar, taga-Ukrainian, so mga iba-iba yung mga ugali nila. So meron talaga tayong mga boss din na bastos. As in mga bastos, feeling owner ng barko na to. So share ko po sa inyo yung past ko dito, yung, hindi past ko, past ko. What? Ko po na hindi ko talaga yun nagustuhan. Umiyak ako that time. Kasi meron pala tayo may mga, kasi mga lalaki nga sila, di ba? Mga lalaki yung mga officer namin na hindi ko yun aakalain na ganun pala talaga yun. And then marami rin nagsabi sa akin na yung lalaki pa lang yun, mataas yung rank niya. Banya pala. So anyway, umiyak ako nun kasi basta na lang niya ako niyakap. Parang ginawa ko pa yung bewang ko, yung mga ganun. Siyempre, iyak ako. Doon grabe yung iyak ko noon. And then, natin sumusubong ako sa leading namin. And anyway, yung leading ko that time, wala man siyang magawa. As in, kasi leading lang. Parang pangalawa ko, data pa lang yun. So, hindi talaga yan ang gagawin. So, syempre nangyari, nakipag-usap ako sa aking mas malapit. Syempre, may officer kasi kami na Pilipino. Isa lang siya, nag-iisa lang siya. So, until na nandito pa rin siya. So, nagpapulong ako sa kanya, marami akong sinyansya, tsaka nagpapatulong nga ako. And after nun, ayun, eto na yun. Ginagawa mo! Ito yung nakakatawa kasi pinagkamalan akong isang kabit ng officer. Ito yung pinakamahirap sa akin. Ayoko kasi pinagkakamalan ako yung pinagkamalan akong kabit. Sinachat ko lang siya, nagsusumbong na ako sa mga nangyayari sa akin dito sa barko or sa officer. At alam niyo ng family ko, alam niyo ng mother ko na mga may kachit ako na ganito, officer na ano, baka pwede makatulong. Ang mahirap nun, yung bang minamanyak ka na at binabastos ka pa ng isang tao na babae na akala mo, ay, kabit ka. Oh, ikaw ata yung kabit. Ha, ikaw ata. So, siya wala naman yan. So, pinagkamalan niya ako, Hanis, na kabit ako ng asawa niya, nung Pilipino na yun. So, hindi ko na alam kung saan ako yung kukuha ng tulong. So, ang ginawa sa akin, maraming bumulong-bulong sa akin, at kapwa ko rin talaga babae ang nakatulong sa akin. Ang sabi nila, iwasan mo ka rin. Huwag kang lapit ng lapit. Kapag nandun ka, linis lang. Kasi kailangan mo tayo linis. Hanggang that time na nag-complain pa sa akin yung boss ko na, Karen, hindi ko ba nag-dusting? Hindi daw naglinis ng dust ko. Anyway, yes, hindi talaga ako nag-dust na sa kawarto niya kasi ayoko na talaga siyang, kasi nagdiri na ako sa kanya. As in, ayoko. I hate him talaga. I hate him. No! So, ayun, ang ginangyari na tinitry ako ng linis. So, mabilisan lang, kinukuha ko lang yung mga labay, tapos linis ng bed niya, and then toilet niya, tapos alis na ako. Hindi na nga ako minsan nakakapag-vacuum kasi ayoko na magtagal sa kwarto niya kasi natatakot nga ako kasi basta, iba kasi siya. So kung makapag-encounter kayo ng ganito, please mag-iingat kayo. Hala na kung mga babae kayo, babae na ganito nga na nangyari sa akin. So, sana maging matibay yung loob natin sa mga ganyang bagay. So, ayun. And then next time ever na pag na-encounter ko pa or ma-meet ko pa siya, alam ko na ang gagawin ko. Alam ko na. So, abot naman tayo sa time as officers steward. Sa time natin, yes, hawak natin yung time natin, mga hanis. Ayan, bongga yan. No? Wow! Anyway,
hawak natin yung time natin. But anytime na ang official or officer ay tinawag ka para pumunta sa area mo, you need to go kasi kailangan ka nga nila. Baka kasi importante. Pero minsan yung mga ganyang bagay kapag pinapatawag ka, maybe may nakalimutan kang ilagay or maybe may makailangan sila na nakalimutan mo namang kunin about sa mga band store, mga ganun-ganun lang naman yun, Hans. Mga band store means mga order nila ng mga about alak, food, yung mga ganun, everything na mga bagay na may mga request ka sila or wala, tapos hindi mo na i-check. Kasi kapag officer steward ka, you need to check all the things na kailangan nila talaga na mga importante like sabon, like mga shampoo nila, body, yung mga ganun, mga kailangan po talaga nila, lalo na sa mga paglaba, yung mga towel, wag mo yung kakalimutan kasi yan ang mga kailangan ng mga official natin sa taas. So wag mo yung kakalimutan kasi araw-araw naman, araw-araw ako naliligo. Clarks, yung ganun. Yun lang ang mai-share ko sa inyo about doon. Sana may naintindihan ko sa video na to. And then, sana lang talaga. So, ayun, dun naman po tayo sa mga bad and goods. So, ito. Uunahin muna natin yung mga bad. At feeling ko kasi yung bad lang naman dito kasi wala naman sa akin, hindi naman kasi sa akin mga video mga about sa bad kasi sanayin talaga ako ng mga ganong bagay. Pero ang akin lang na pinakayo ko, like a bossy talaga na mga boss nga kasi bossy no. Pero hindi naman talaga yung katulad na paka-bossy na like parang sarili niya na yung tawag nito sa ang barko. Parang feeling siya yung pumili ng barko, feeling niya siya nagkapasweldo sa aming mga crew. Yun ang pinakapangit sa lahat talaga. Parang may nahawakan ka lang na mali or mali, tas pakalaki ng problema para sa kanya. Ayoko ng mga ganun. So, apakaswerte ko lang ngayon sa mga officer ko kasi napakababagin talaga nila. Kaya nga nakapag 14 months, almost na ako dito. 14 months na. Isipin nyo, nakaya ko yun. Nakaya ko kasi lahat ng officer ko ay mababait. As in, ang babait nila. Yung tipong, hindi nila ako tinuturing like, katulong lang nila. Tinuturing nila ako, Tinuturing nila ako as a family. So, family naman talaga kami dito lahat. Kaya wala naman na ba. Pero yung parang kapamilya, kanila na nagkikare din sila sa inyo. So, yung ganun, honey. So, nakakataba ng puso na parang mga bagkakaibigan kayo, yung bagang ganun. So, napakaswerte ko kasi sa mga officer ko. Kaya wala akong masabi doon. So, ayun nga. Nasabi ko na nga yung good and nasa good na pala ako. So, yun ang ayaw ko. So, ito lang sinabi ko sa inyo. Yun na ng goods. And eto na hindi na ako magpapaka-plastic sa inyo kung ano pa ang napaka-goods talaga. Napaka-good as a officer steward. So, magkapa-plastic pa tayo. So, eto na talaga yun, honey. Inaabang ko dito pinaka-goods. Ayun. As an officer steward, dito ka makakakuha ng malaking tips! So, makakakuha ka ng tips at agad sa lahat, you can earn money more than your salary. So, yun, sinishare ko yun sa inyo. Kasi, mas malaki pa yung nakukuha kong tips sa sahod ko. So, ayun, share ko lang yun sa inyo. And then, thank you again for watching. Hindi ko na ito pahabain na video ko. Tatapusin ko na ito at para may upload ko ito ngayon. So, ayun, thank you again for watching. And don't forget to like and share.